sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay The Church is the Bride of Christ. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Revelation chapter 1 verse 2. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi sa verse na, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Or sa Tagalog, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Sinasabi sa verse na ang church daw ay tila isang bride ng Panginoon sapagkat kagaya lang sa mga kinakasal ay nag-aantay ito na siya ay mapuntahan ng kanyang mga minamahal. Teaching number 1. The church is the new Jerusalem. Ang church ay tila makabagong Jerusalem o bayan ng Diyos sapagkat narito ang mga taong talagang may pananampalataya sa Kanya. Teaching number 2. The church comes down from heaven. Ang church ay hindi basta-basta nabubuo ng walang basbas ng Holy Trinity, kaya it came from heaven. Teaching number 3. The church is the bride of Christ. Sapagkat kung paano magmahal ang isang husband sa kanyang asawa, ay ganon din ang ating Panginoon. Application number 1. Believe in Christ, the Savior of the church. Maniwala tayo sa Panginoong Jesucristo na siya ang ating tagapagligtas bilang isang Church of God. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang sa panahon na tayo ay pinagpapala, kundi sa anumang panahon. Application number 2. Join a mega community or NT-style churches. Simulan natin na makilahok sa iba't ibang mga grupo o organisasyon upang mas mapalakas natin ang isa't isa at mapainit lalo ang nagbabagal nating relasyon sa Diyos. Application number 3. Pursue a life of holiness and faithfulness. Magpursige tayong maaabot ang iniwan na example sa atin ng Diyos kung paano dapat mamuhay ang isang tao nang sa gayon ay magamit natin ito sa tama. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.